Hindi lang sa Maynila may mga kilos protesta kasabay ng pagbisita ni US President Barack Obama sa Pilipinas. May mga rally din sa mga probinsya. Tinututulan ng mga nagprotesta ang Enhanced Defense Cooperation Agreement na magbibigay ng access sa US forces sa mga kampo ng ating militar. Makibalita tayo kay Sozi Alamban ng GMA Northern Mindanao. Sinunog ng mga militante sa Kidapawan City ang Watawat. Protesta raw nila ito laban sa bagong kasunduan ng Pilipinas at Amerika, ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ayon sa grupong karapatan, hindi sila pabor na makipag-alyansa ang Amerika sa Pilipinas. Marami raw kasing kasalanan ang Estados Unidos. Kabilang ang pagkasira ng UNESCO World Heritage Site na Tubataha Reefs Natural Park dahil sa pagsadasad ng US Navy minesweeper. Nagsunog din ng watawat ng Pilipinas ang mga kabataan sa Davao City. Simbolo raw ito ng pagkontra nila sa imperialismo. Sa Bacolod City, aabot sa 100 militante ang nagprotesta bilang pagkundina sa EDCA. Lubos namon ina nga ginapamatukan kay do pareho sina de facto nga pagbalik sa mga basing militar diri sa US. Nagtipon-tipon din ang mga militante sa entrance ng Clark Special Economic Zone na dating base militar ng Amerika. Naniniwala raw silang walang maitutulong ang EDCA sa agawan ng teritoryo ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero kung may mga tutol sa EDCA, meron din namang pabor dito. Ang Angeles City Government, hindi tutol sakaling muling dumami ang mga Amerikanong sundalo sa lungsod. Hiling lang nila, walang malalabag na karapatang pantao ang kasunduan. Ang ilang taga-Subic at Olongapo, pabor din sa muling pagdating ng mga tropang kano. Lalo't noong mapatalsik ang mga kano sa Subic noong 1992, mahigit 20,000 ang nawala ng trabaho sa lugar. Gusto ko bumalik sila. Naging bahagi ng kanilang buhay. Ang iba sa kanila ay economically nakinabang. Pabor din ang gobyerno ng San Fernando City, La Union sa oras na magbalik ang mga tropa ng US military sa Poro Economic Zone na dating Wallace Air Base. Nag-peace rally naman ang ilang miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF sa Cagayan de Oro City. Suportado raw nila si Obama dahil isinusulong nito ang kapayapaan sa Pilipinas at maging sa Asya. Ayon sa isang political analyst, nasa kamay ng mga leader ng ating bansa ang pagtitiyak na walang manlalamang at malalamangan sa bagong kasunduan. Kung tayo ay papayag na masakop ulit at diktahan ulit militarily na Estados Unidos, ang tanong ko, di wala pala tayong natutunan. That fear is a fear that is not on the Americans. That is a fear on our own capacity to prioritize our national interest. Sozi Alamban, Nagbabalita, Pilipinas.